Nakapakinig. Patuloy sa ating pag-aaral po sa Aklat ng Apokalipsis, Book of Revelation. At ang ating pong pag-aaralan po sa gabing ito ay ang unang kapitulo at una hanggang ikawalong talata. Yan po ang ating sisikaping pag-aaralan po sa gabing ito. Ito po ang aklat na ito, tulad po ng ating nabanggit kagabi, hindi po ito isang madaling aklat na pag-aralan, pero hindi naman po imposibleng maunawaan. Ito'y nailagay sa Biblia, kaya ito po ay maaari nating unawain. Kaya lang po hindi po ito isang pangkaraniwang aklat katulad ng ibang aklat sa Bagong Tipan. Ito po ay malinaw kung ating babasahin doon sa bersikulo. Sa unang bersikulo ng unang kapitulo, maliwanag po ang kaparaanan na ito'y naipakilala. Dito po sa Revelation chapter 1 verse 1, the revelation of Jesus Christ, which God gave him to show his servants things which must shortly take place, and he sent and signified it by his angel to his servant John. Sa Tagalog po, ito pong bagong salin na Tagalog, yung Biblia 2001, ito rin po yung malinaw na naisalin. Ito po ang ating mababasa. Ang Apokalipsis ni Jesucristo na ibinigay ng Diyos sa Kanya upang ipahayag sa Kanya mga lipin na mga bagay na kinakailangan mangyari sa madaling panahon. At Kanyang ipinalam ito sa pamamagitan ng mga sagisag at pagsusugon ng Kanyang anghel sa Kanyang aliping si Juan. So dito po sa Ingles, and signified it. Dito po sa Tagalog, sa pamamagitan ng mga sagisag. So, maliwanag po mga kapatid, na hindi po ito sinulat sa diretsong paraan o sa literal na paraan. Ito'y sinulat sa isang matalinhagang paraan o highly symbolical and highly figurative. Kagabi po ay ating in-emphasize na ito po ay isang uri ng apocalyptic literature. Para bagang sa panahon po ng digmaan, ang mga mensahe po ay merong kakibat na code para kung ito man po ay makuha ng kaaway, ay hindi nila maunawaan, maliban na malaman po nila yung code. Ganoon din po itong Apokalipsis. Ito po ay sinulat sa panahon ng pag-uusig sa mga Kristiyano. So ito ay isinulat sa paraan na maunawaan ng mga tumanggap pero hindi maunawaan na mga nag-uusig. Kung halimbawa, ito po ay mahulog sa kamay ng mga Romano, hindi nila maintindihan. Pero kung ito ay babasahin ng mga tumanggap o yung mga recipients, ito ay kanilang maunawaan. Ito po ang kagandahan ng pagkasulat po ng aklat ng Apokalipsis. Ito po is very challenging sa atin dahil kinakailangan din po nating maunawaan yung mga figure o symbols na ginamit. Ang salitang revelation, yun po yung nakalagay doon, the revelation of Jesus Christ. Sa Tagalog, ang Apokalipsis. Yung Tagalog po hindi naisalin sapagkat yun po ang salitang Grego, apokalipsis. Nang ibig sabihin, to uncover. Sabi nga po natin kagabi, salitang apokalipsis. Dalawang salita po yun. Apo ay without. Yung kalopsis ay cover. So, ang ibig sabihin, without cover. Kaya ang ibig sabihin, to uncover. Kanya, yun pong makikita natin. Katulad po ni Apostle Paul na pinagkatiwalaan ng Diyos sa kanyang mga hiwaga. Nasunod po yun sa Efeso, ika-8 kapitulo, Ephesians chapter 3 verses 1 to 5. Ngayon din po ang si Apostle John. Siya'y pinagkatiwalaan po ng mga salita ng Diyos. For this reason, I, Paul, the prisoner of Christ Jesus, for you Gentiles, if indeed you have heard of the dispensation
of the grace of God which is given to me for you. So ito po isang dispensation na binigay kay Apostle Paul, or in other words, stewardship. Ito po yung pagkakatiwala. How that by revelation, He made known to me the mystery, as I have briefly written already, by which when you read, you may understand my knowledge in the mystery of Christ, which in other ages was not made known to the sons of men, as it has been now revealed by the Spirit to His holy apostles and prophets. So ito po yung kamukha ng pagkakatiwala na ibinigay kay Apostle Paul tungkol po sa mga hiwaga ng ating Panginoon o ng Diyos na hindi ito naipakilala sa mga hentil noong unang panahon. So ito rin po isang pagkakatiwala, the revelation, kanya, pagpapahayag ng na ibinigay ng ating Panginoon na sa pamamagitan po ni Apostle John. So in other words, si katiwala, kumbaga para po siya nagdadala ng balita o nagdadala ng mensahe, parang messenger siya o sa ating kasalukuyang panahon, mailman. Tagadala po siya ng sulat na gustong ipahayag ng ating Panginoon. Ito pong unang talata, napakahalaga sa tamang pagkakaunawa ng aklat na ito. Sabi nga po natin kagabi, mayroong isang uri ng pagkakaunawa o means of interpretation na sinasabi na tinatawag na futurist, na balibaga sinasabi nila ng aklat ng Apokalipsis ay hindi pa nangyayari. Ito yung mangyayari pa sa darating na panahon. Pero dito po sa mismong unang talata ng aklat na ito, maliwanag po na hindi gayon. Sinisira niya ang kaparaan ng ganoon na ang aklat na ito ay hindi pa nangyayari. Na tingnan po natin ang pananalita. Ano po? Sabi dito, things which must shortly take place. Ito yung mga bagay na madali nang mangyayari. Tingnan po natin sa salin ng Tagalog. So, things which must shortly take place. Yun ang sinasabi sa atin. Sa Tagalog, dito po ang ating tutunghayan kung ano po ang saktong sinalin dito. Mga bagay na kinakailangang mangyari sa madaling panahon. So, pareho din po yun. Things which must shortly take place. Sa Tagalog, sabi po sa atin, mga bagay na kinakailangang mangyari sa madaling panahon. So, ibig sabihin, ang mga nakasulat sa aklat na ito ay mga bagay na mangyayari na hindi na magtatagal sa panahon ng mga sinulatan. So, ito po isang mahalagang bagay. Pag sinabing things which must shortly take place, ibig siya malapit na yung panahon. Tingnan po sa ikatlong talata, verse 3, for the time is near. Malapit na kanyang mangyari, ibig sabihin. So dito pa lang po ay nasisira na yung futurist interpretation ng aklat ng Apokalipsis. Hindi po ito aklat ng mga bagay na hindi pa nangyayari. Sa katotohanan, ang hindi pa nangyayari dito ay sa huling bahagi lang ng Apokalipsis. Dahil yun po isang pagpapahayag ng gantimpala na mapapala ng mga tao magiging tapat sa panahon ng pag-uusig. So hindi po tama yung futurist dispensation dahil sa unang talata, mga bagay na malapit nang mangyari. Kapag ka ito po ay patungkol sa mga bagay na hindi pa mangyayari, o mangyayari pa sa maraming panahon, wala pong kahulugan yung unang talata at ikatlong talata, di ba? Kung aklat mo ng Apokalipsis ay patungkol sa mga bagay na malayo pang mangyayari in the future, thousands of years into the future. Dahil ito po yung naisulat 96 or to 98 AD, doon sa panahon na yun, 2020 na ngayon. Ilang libong taon nang lumipas at hindi pa nangyayari. So anong kahulugan? Nawawala ng saysay yung sinasabing mga bagay na mangyayari sa madaling panahon o yung malapit na yung panahon na naisulat sa unang at ikatlong talata. Kung aklat ng Apokalipsis ay upang maging tapat
ang mga Kristiyano sa panahon ng pag-uusig. Anong may tutulong ng aklat na ito kung ito'y patungkol sa mga bagay na mangyayari sa 1,000 taon pa sa panginaharap, di ba? Pero kung ito'y mga bagay na mangyayari sa malapit na panginaharap, ay talagang ito'y makakatulong sa katapatan ng mga kapatid sa panahon na yan. May isa pong sikat na author, ang pangalan niya si Hal Lindsey. Ito po ay isang futurist. Naniniwala siya ng revelation na hindi pa mangyayari. At sabi po niya, Hal Lindsey interprets the fourth ball to be an atmosphere that is radically upset by a full-scale nuclear exchange. Ito po ay sinulat niya sa kanyang aklat, There's a New World Coming, noong 1975. Ang unang-una, kung ito'y patungkol sa nuclear explosion, yung bahagi yun, at sinasabi niya, paano maintindihan ng mga tao noong unang panahon yun? Kaya kailan lang po na-discover yung nuclear, di ba? Ito yung na-discover ni Albert Einstein. Hindi, walang kahulugan ito sa mga tao sa unang century para sila maging tapat sa kanilang pananampalataya. Kasi basically, ito po ay ang aklat ng Apocalypse ay naisulat sa mga kapatid na nasa pag-uusig na. Actually, malapit na sa panahon ng pag-uusig para sila'y manatiling matibay sa kanilang balimbagay ito isang babala. Darating na kayo sa pag-uusig kanya, kinakailangan kanya maging tapat. Halimbawa po sa Revelation chapter 2 verse 10. Do not fear any of those things which you are about to suffer. Indeed, the devil is about to throw some of you into prison that you may be tested, and you will have tribulation 10 days. Be faithful until death, and I will give you the crown of life. So, mayroong isang nagbabadyang pag-uusig sa panahon na ito. Ang ibig sabihin, walang kahulugan kung ito'y ang aklat na ito'y patungkol sa mga bagay na ilang libong taon pa sa panginaharap. Yung salitang shortly come to pass, kung titingnan po natin ang ilang salimbawa si Apostle Paul sa 1 Timothy chapter 3 verse 4, basahin po natin. Ito makakatulong po kung anong ibig sabihin ng shortly come to pass. Sa 1 Timothy chapter 3 verse 14, These things I write to you, though I hope to come to you shortly. Ano yung ibig sabihin ng Apostle Paul doon? Sabi niya, yung ba yung mangyayari sa matagal na panahon? O malapit nang mangyari? Yung sabi niyang, I hope to come to you shortly. Ibig sabihin, malapit akong darating o malayo pa siya darating. So, ganyan din po sa aklat ng Apocalypse. Ito yung mga bagay na hindi mangyayari sa matagal na panginaharap. Ito yung mangyayari sa madaling panginaharap o mga bagay na malapit ng pangyayari. Ibig sabihin. Ito pong isang mahalagang bagay na makikita natin. Ito'y para sa kanyang mga alagad. Sabi po, the revelation of Jesus Christ which God gave Him to show His servants. Napakaganda po ang salitang to show. Hindi sinabing to tell. Ang Apocalypse ay parang ipinakikita sa pamagitan ng mga larawan, pero ito sa kanya mga alagad. So maliwanag po na ang sulat na ito ay para sa kanya mga alagad, mga bagay na madali nang mangyayari kanya. Isang sinasabing and signified it. Sa Tagalog, sa pamagitan ng mga sagisan. Signified. Galing po sa salitang sign. Signified. Sign. Kanya. Ito po galing sa salitang Grego na semaino. Means to give a sign. Give a sign. Kanya. So, ibig sabihin, ang aklat ng Apocalypse ay aklat ng mga sagisan. Sa Tagalog, Revelation is a book of signs. So, yun ang makikita natin. So, hindi ito literal. Ito hindi sinulat sa literal na paraan, kundi true signs sa pamamagitan ng sagisag. So, sa ating pong pang-uunawa sa aklat na ito, kailangan nating unawain sa gayong paraan. Sabi nga po ng isang
kapatid na nabuhay ng naunang panahon, iba ang paraan ng pag-uunawa sa literal na mga pagkasulat at iba rin ang paraan ng pag-uunawa sa mga bagay na hindi literal ang pagkakasulat, katulad po ng aklat ng Apokalipsis. Kaya po, kung hindi natin nilagay sa ating kaisipan yun, yung ibang mga umuunawa, ginagawa po nilang literal yung mga sagisag, ay talagang tayo po ay mamamali sa ating pagkaintindi sa aklat na ito. Mag-ingat po tayo. Ito po ay aklat ng mga signs. So we have to understand those signs para maintindihan po natin ang aklat ng Apocalypse. Dito po sa ikalawang talata, who bore witness to the word of God and to the testimony of Jesus Christ to all things that he saw. Ito siya po ay eyewitness sa mga bagay na nakita niya. Hindi lamang po sa mga bagay na nakita niya sa nakaraan. Dahil siya rin po isang witness sa mga salita na pinasulat sa kanya noong nakaraan, pero sa mga bagay na mangyayari, things which must shortly take place. Siya po'y saksi doon. Pinakita sa kanya ng Panginoon. So, ito po makikita natin, mahirap din po maging saksi sa Panginoon. Dahil karamihan po ng mga saksi ay dumadalas ng mga pag-uusig at marami po sa kanila ay pinatay. So, siya po ay saksi. Saksi sa mga bagay na ipakikita sa kanya ng Panginoon. Ito na kaya pinasulat sa kanya sa pamamagitan ng mga sagisag. Dito po sa pangalawang Korinto, ika-4 na kapitulo, sa mga talatang 7 hanggang 12, ito po isang sulat tungkol po sa mga saksi kanya. Nagaling po sa salitang martus o martyr. Yun po sa pinanggalingan ng salitang martyr. Dito po sa nabanggit natin, magsimula tayo sa 7 versikulo, ngunit taglay namin ang kayamanang ito sa mga sisidlang lupa upang ipakita na mga nag-uumapaw na kapangyarihan ay mula sa Diyos at hindi mula sa amin. Sa bawat panig ay pinagmamalupitan kami, subalit hindi nadudurog. Nililito, subalit hindi nawawalan ng pag-asa. Pinag-uusig, subalit hindi pinababayaan. Inilulugmok, subalit hindi napupuksa. Na laging tinataglay sa katawan ng kamatayan ni Jesus upang ang buhay ni Jesus ay mahayag din sa aming katawan. Sapagkat habang nabubuhay, kami laging ibinibigay sa kamatayan dahil kay Jesus upang ang buhay ni Jesus ay mahayag sa aming laman na may kamatayan. Kaya't ang kamatayan ay gumagawa sa amin, subalit ang buhay ay sa inyo. Ibig sabihin, sa kanilang pangangaral ng mga salita na pinagkatiwala sa kanila, sila po'y nagdadanas ng pag-uusig. Kaya ito po salitang marthus, martyr. So sila yung mga saksi. At dahil doon po sila ay dumadalas ng pag-uusig. Isang bagay po ang makikita natin, sabi po sa ikalawang talata, who bore witness to the word of God and to the testimony of Jesus Christ to all things that he saw. Kasi may dalawang bagay na dapat nating pansinin, word of God and testimony of Jesus Christ. Yung pong ibang mga sakay ng pananampalataya, halimbawa po yung mga Seventh-day Adventist, gusto nilang magbigay ng isang pagkakaiba doon sa dalawa, word of God or testimony of Christ. Pero ang ibig sabihin, ang salita ng Diyos itong kabuuan, di ba? Ang Biblia. Kahit si Apostle John, sa po'y saksi doon. Pero ang testimony ni Jesus, ang kanyang pagpapahayag, ay bahagi ng salita ng Diyos. Di ba? The Word of God and the testimony of Jesus Christ. Meron bang pagkakaiba yun? Wala. Yun ang testimony ni Kristo ay salita ng Diyos. Hindi ibig sabihin, sabi nga po ng Panginoon, nung sinangangaral ang mga bagay na kanyang pinapangaral ay galing sa kanyang Ama, nagsugo sa kanya. So, ang kanyang pinapangaral, salita ng Diyos. Siya ang ginawang paraan ng pagpapahayag, the testimony of Jesus Christ. Yun po sa ikatlong versikulo ng ating pinag-aaralan. Blessed is he who reads and those who hear the words of this prophecy and keep those things
which are written in it, for the time is near. So meron po blessing. Blessed is he, ganyan. So itong taong nagbabasa at nakikinig, dito po sa hulang prophecyang ito. Yung pong Tagalog translation ng prophesying o panguhula ay hindi po eksaktong translation. Kaya actually walang eksaktong translation. Kaya mas maganda i-transliterate mo na lang, prophecy. Sapagkat ang isang propeta, ang gawain niya, ay hindi lamang magpahayag ng mga bagay na darating. Hindi lang po yung trabaho ng isang propeta. Pero ang ibig sabihin ng propeta, ikay tagapagsalita ng iba sa ganung paraan. So, mapalad kanya, mapalad, may blessing pag ito'y binabasa mo. At ngayon din po yung nakikinig. Blessed is he who reads and those who hear the words of this prophecy. Keep those things. O gawin niyo ito, mga bagay nito. Tingnan po na sa eksaktong salin po sa ating ang Biblia 2001. So ito po yung revision ng ang Biblia, yung lumang salin na hindi ko nagkakamali, 1901, 96, so matagal na pong salin yun. Lumang Tagalog na po yun. Mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng propesiya at tumutupad ng mga bagay na nasusulat dito sapagkat ang panahon ay malapit na. So, ibig sabihin, by necessary inference, kung paano nila gagawin o tutuparin ang mga bagay na nakasulat na ito hindi na naintindihan. So, by necessary inference, ang aklat ng Apocalypse ay maaaring maunawaan. Marami po sa, 7 beses po sa aklat ng Apocalypse na sinasabi yung salitang mapalad. Yung mapalad na tao. Halimbawa, dito po sa 14 na kapitulo, 13 versikulo. Actually, yung 16 na kapitulo, 15 talata, 19 na kapitulo, 9 na talata, 12 kapitulo at 6 na talata, 22 kapitulo, 7 talata, at 22 kapitulo, 14 na talata. Inuulit po yung mapalad kanya. Signan po natin lang isa. Ano po? Dito po sa 14 verse 13. Sayin natin. Ang narinig ko isang tinig mula sa langit na nagsasabi, sulat mo ito, mapapalad ang mga patay na namamatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinasabi ng Espiritu, sila'y magpapahinga sa kailang mga gawa sapagkat ang kailang mga gawa ay sumusunod sa kanila. So mapalad yung mga tao na namatay na tapat sa Panginoon, kasama na yung mga tao sa panahon na ito kasi sila'y pinag-uusig at sila'y namatay dahil sa kanilang pananampalataya. So sinasayang mapalad, there's a blessing kanya. Yung nagbabasa, mapinteresante po nitong sa wika na ginamit, blessed is he who reads. So parang nag-iisa lang po yung nagbabasa pero marami nakikinig and those who hear. So maaaring ito yung tumutukoy, sabi po ng isang kapatid, maaaring isang kopya lang ang ito'y binabasa. O maaaring isa lang ang nagbabasa at marami nakikinig. Pero ang makikita natin, pag kayo nagbabasa at binabasa mo ito na napapakinggan, yun po ay isang biyaya. Bakit? Dahil matutupad mo mga bagay na nakasulat sa aklat na ito. Bakit? Dahil malapit na ang panahon. So ito po yung warning. There will be a persecution kanya. Ganito ang mangyayari. Ito ang proseso ng pangyayari kanya. So kung ikaw ay binigyan ng babala ng Panginoon, ay malalaman mo mga bagay, kahulugan ng mga bagay na nangyayari na ito'y pag-uusig laban sa pananampalataya at ikaw'y makapaghahanda laban sa mga bagay na yun. Actually, kung titingnan sa Revelation chapter 5, nung tinanong ng mga nasa ilalim po ng altar, hanggang kailan mo Panginoon kanya? Kung ito'y pananampalataya panahon, hanggat ang lahat kanya ng inyong mga kasamahan ay mamatay. So ito yung mga taong pinatay dahil sa kanilang pananampalataya. So ibig sabihin, hindi natin dapat iwasan na aklat ng Apocalypse. Ito yung nailagay po sa Biblia. So ito yung may kahalagahan. Kaya nga po ang kahalagahan po nito, pag naintindihan natin at naunawaan natin, simple lang po ang ibigay sa akin na mensahe ng Panginoon.
Mapapalad kanya ang namamatay sa Panginoon mula ngayon, sapagkat sila magpapahinga na sa kanilang mga gawa. Meron pong blessing pag tayo namatay na tapat sa ating Panginoon, lalo na kung tayo pinag-usig at pinaglaban natin ang ating pananampalataya. Ito yung mga taong ito, makikita natin sila sa langit. Kung tayo pupunta sa langit, tayo mamamatay tayong tapat sa Panginoon, katulad nila, makikita natin sila sa langit. Ano mukhang iharap natin sa kanila? Nasa hindi man kalahati sa naranasan nila ay naranasan natin, pero tayo nagreklamo, di tapat. Samantalang sila ay naging tapat hanggang sa kailang kamatayan. Yun ay isang mabigat na mensahe sa ating nabubuhay sa panahon natin ngayon. Dahil hindi natin naranasan yung naranasan nilang pag-uusig na nagdulot ng kamatayan sa kanila. Yun ay mabigat na aral. Kaya ito po ay naisulat para sa, hindi lang para sa kanila, kundi para sa atin din. Yung sa ikapat na kapitulo, John to the 7 churches which are in Asia, grace to you and peace from him who is and who was and who is to come, and from the 7 spirits who are before his throne. At sabi ng mga iba, ay tingnan mo kanya, may 7 spirito. 7 spirito kanila. Bakit sa Ephesians, isang spirito lang? For there is one spirit. Kanya. Dito natin makikita yung law of harmony. So yung 7 spirits, hindi literal na 7 spirits yun. Dahil kung yun, literal na 7 spirits, hindi pala isang spirito lang, kundi itong spirito na galing sa Diyos. So yun tingnan yung ang makikita nating paraan ng pag-iisip. Sabi ng iba, may 7 espiritu kanya. Hindi lang naman isa. Ay, bakit sabi ni Pablo, isang espiritu? So, kailangan natin silang i-harmonize. Kung ano yung ibig sabihin, kikita po natin sa ating pag-aaral. So, John, to the 7 churches which are in Asia, grace to you and peace from him who is, and who was, and who is to come, and from the 7 spirits who are before his throne. Grace to you and peace from him who is, and who was, and who is to come. John, ito si John the Apostle. At meron po siyang kapatid ng pangalan niya James. Sila yung anak po ni Zebedee, the sons of Zebedee. Ganyan. Tinawag po ni Jesus ang magkapatid na ito na Boanerges. Hindi ko alam po ang pronunciation nito. So, pero bibigyan ko ng spelling niya, B-O-A-N-E-R-G-E-S. Boanerges. Ito ay salitang Hebreo na ibig sabihin, sons of thunder. Hindi naman po ipinaliwalag ng Panginoon at tinawag silang sons of thunder. Well, malakas pang boses sila, nakakabingi, ano? Hindi natin alam kung ano ang significance no. Pero ang Panginoon po nagsabi no, dito sa Marcos chapter 3 verse 17, tayong basahin po natin. Ito po ang ating mababasa. Si Santiago na anak ni Zebedee at si Juan na kapatid ni Santiago na tinawag niyang Boanerges na ang kahulugan ay mga anak ng kulog. Wala naman po pinakitang sa atin ng paliwanag. Ang Panginoon po nakakalam ba tinawag silang anak ng mga kulog, mga anak ng kulog, kanya. Sila rin po ay itong mga alagad ng Panginoon, sila po ay dadanas. Lalo po si James, na kapatid ni John, siya po yung unang namatay. Yung Acts chapter 12, 1 and 2. Sila po ay makakanalas din dun sa cup of suffering ng ating Panginoon na nilalarawan niya sa Mark chapter 10 at mga sumusunod na chapter 10 verse 35 mga sumusunod na mga talata. So, ito nagsulat si John the Apostle. Siya ang sinulatan na pinagkatiwalaan ng mga bagay na ipakikita sa kanya ng Panginoon. Dito po natin to the 7 churches which are in Asia. Pero makikita natin, mga kapatid, ang Asia ay may iba pang mga churches maliban sa 7 ito. So hindi naman 7 ang churches sa Asia. Pero sabi nito, John to the 7 churches which are in Asia. Ibig sabihin, para bagay lang ang iglesia sa Asia, 7 sila. Pero actually, kung babasa po tayo sa Banal na Kasulatan, sundin po natin, ayun pong Troas. Dito po nag-Lord's Supper si Apostle Paul sa Acts chapter 20 verse 5, yung pong lugar na yon ay nasa Asia, nasa Asia. Yung pong siyudad ng Hierapolis,
dito po sa Colossians chapter 4, basahin po natin. Colossians chapter 4 verse 30, binanggit po yung siyudad na yun na nasa Asia rin. Sabi, sapagkat nagpapatuto ako para sa kanya, siya'y labis na nagpagal para sa inyo at sa mga nasa Laodicea at nasa Hierapolis. At siyempre, Colossae. Nasa isa rin po yun, pero di binanggit sa aklat ng Apocalypse. Sa Colossians chapter 1, verse 2. Sa Ingles, Colossae. Sa Tagalog, Colosas. Ang basahin po natin. Sa mga banal at tapat na kapatid kay Kristo Jesus na nasa Colosas, sa manyunawang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos sa ating at sa ating Ama. Anong ibig sabihin po noon? The 7 churches of Asia. Ang number 7 po, tulad po ng ating mabilis na natunghayan kagabi, ang number 7 po ay is a number of completeness. Ito'y nilalarawan po ng mayroong 7 araw sa isang linggo, 7 days in 1 week. It's a sign of completeness. So kung ito'y 7 churches of Asia, ang ibig lang po sabihin, ito'y tumutukoy sa lahat ng mga iglesia sa panahon na yon. All the churches. Kung titignan natin yung chapters 2 and 3, at titignan natin yung 7 iglesia na naroon, ito'y larawan ng description ng mga karakter ng mga iglesia sa panahon na yon. At kahit sa panahon natin ngayon, meron din ganong klaseng mga churches o maaaring kombinasyon ng mga ganon. So, ibig sabihin, pinakikita rito ang kalagayan ng lahat ng mga churches sa panahon na yon. Pero ginamit po ang larawan ng 7 churches of Asia. Kasi hindi lang mo 7 yung iglesia doon. Interestingly po, pag tinignan natin ang mapa, unfortunately, hindi natin maipapakita. Wala po tayong PowerPoint. Pero kung meron kayong mapa ng Asia Minor o Asia, ang unang mararatan mo ay Ephesus, pagkatapos po ay Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea. So parang ito isang route. Kumbaga kung ikay nagbabiyahe, ito isang route. Pag magsisimula ka sa Ephesus, matatapos ka sa Laodicea. Yung makikita natin ang mapa ng mga churches na ito, mga kapatid. So, bakit 7 churches of Asia? Dito na tayo nagsisimula ng kahalagaan ng mga bilang o number. Number 7 is a complete number. So, 7 churches of Asia, itong lahat ng mga iglesia ng ating Panginoon. Hindi lang yung 7 churches sa Asia in the first place. Kung yung persecution ay sa buong mundo, tulad ng ating naipakilala kagabi, bakit 7 churches lang yung sinulatan nila? Di ba? Bakit yun lang bang usigin? Hindi, usigin ang buong sa kalibutan ng mga Kristiyano. So, 7 churches, yan ang kabuuan ng lahat ng iglesia. Verse 4, sabi niya, from Him who is, and who was, and who is to come, and from the 7 spirits who are before His throne. Makikita po natin, ito ay patungkol sa 3 persona ng pagka-Diyos. Ang nakaupo sa trono ay ang Ama, di ba? At sino yung who is, who was, and who is to come? Yan ang ating Panginoon. Siya'y dumating, siya'y namatay, at siya'y muling darating, di ba? Yun ang ating Panginoon. At yung 7 spirits who are before His throne, yun to po ang pinag-uusapan. Bakit 7 spirits? Dito pa rin tayo pupunta sa number 7. Ganyan. Number 7 means complete. Ganyan. So, bisa 7 spirits, ito yung spirito na nagpapayag ng buong katotohanan. Ay ginamit po yung salitang 7 spirits of God. Siya magpapakilala ng buong katotohanan. Complete truth. Hindi siya literally 7 spirits. Meron pong sinabi si Brother Rupert Despar, kanya, law of harmony. The law of harmony means the part of scriptures harmonizes with each other. Kanya. So they do not conflict. Pero kung 7 church spirits ay literal 7 spirits, it will conflict with the literal part of the scriptures sa Ephesians chapter 4. Tingnan po natin ang specificong lugar. Sabi nito, merong isang espiritu.
Kahit kailan sa literal na bahagi ng Biblia, hindi sinasabi 7 espiritu. Isa lang yung espiritu ng Diyos. Di ba? From Genesis chapter 1, makikita natin at ang espiritu ng Diyos sinasibawa ng mga tubig. Sinusugo niya kanyang espiritu sa Psalm 104 verse 30 at silingan na lang. Wala tayong mababasa ang 7 spirits. So in other words, because the book of Revelation is a book of signs, this is not literally 7 spirits. Ito po sa Ephesians chapter 4, para makita natin, sabi dito po sa verse 4, may isang katawan, isang espiritu. There is one body and one spirit. So 7 spirits of God, indeed not literally 7 spirits of God. This refers to the Holy Spirit who has the complete revelation of God's Word. Dito po sa John chapter 15, dito po sa verse 26. Ito po yung panahon ng ating Panginoon malapit na mamatay sa krus at kinakausap niya ang kanyang mga alagad doon sa Last Supper. John chapter 15, dito sa verse 26. Subalit kapag dumating na ang mga aliw na aking susubin na sa inyo mula sa Ama, so siya galing sa Ama, at siyang magpapatotoo tungkol sa akin. So, isa lang po ang espiritu galing sa Ama, di ba? Hindi sila sa 7 espiritu, isang espiritu lang. Anong gagawin ng isang espiritu na yon? Sa John 16 verse 13. Subalit kapag dumating na ang espiritu ng katotohanan, papatubayan niya kayo sa buong katotohanan sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi anumang bagay na kanyang marinig, yon ang kanyang sasabihin at kanyang ipapayag sa inyo ang mga bagay na darating. So ito ay hindi literal na 7 spirits, di ba? Ito ay patungkol sa balisang espiritu. So from strong, kanya, tapos sa verse 5, and from Jesus Christ, the faithful witness. So makikita natin doon ang tatlong version lang ng pagka-Diyos. Sabi nito, and from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn from the dead, and the ruler over all the kings of the earth, to him who loved us and washed us from our sins in his own blood. Yan. The faithful witness, the firstborn from the dead, and the ruler over the kings of the earth. Makikita natin, to him who loved us and washed us from our sins in his own blood. Bakit siya faithful witness? Makikita natin. Pwede nating explain po yan. Bakit siya faithful witness? Ano ba ang nakita ng ating Panginoon? Ano ba ang pinahayag ng ating Panginoon? Ano sa kanyang gawain nang siya po ay pumunta sa lupa? Ano kanyang pinatutunayan? Tingnan po natin ang kanyang pagiging witness. Pinatutunayan niya ang kanyang Ama. Tandaan po natin sa Old Testament, hindi masyadong maliwanag po sa atin ang tungkol sa pagka-Diyos. Wala binabanggit na Ama ron, wala binabanggit na Anak. Basta binabanggit doon ay ang Panginoong Diyos ay isang Diyos. Kung ang ating Diyos ay isang Panginoon sa Deuteronomy chapter 6 verse 4, siya po ay tapat na ipinahayag kung na nakita niya ang Diyos at siya ay Diyos. Sa John chapter 1 verse 18, siya pong nagpahayag sa kanyang Ama na ito ay Diyos. Sa John chapter 1 verse 18, basahin po natin. Kaya po tinatawag na si faithful witness. Siya lang po pwede makapagpapatotoo tungkol sa kanyang Ama dahil sila nakakita sa kanyang Ama na pumunta sa lupa. Walang sino man nakakita kay naman sa Diyos. Ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama ang nagpakita sa Kanya. Ito po interesting translation. Walang sino mang nakakita kailanman sa Diyos. Ang Diyos na katanging anak. Kanya. So tinawag po ang anak na Diyos na nasa kandungan ng Ama ang nagpapakilala sa Kanya. So ito po isang uri ng pagkasalin. Sa John chapter 1 verse 18, dito po sa New King James. Yun po ay magandang pagkasalin. Ayaw po ng ibang grupo ng pananampalataya kasi ito sinasaad Diyos ang tanging anak. John 1:18. No one has seen God at any time, the only begotten Son, who is in the bosom of the Father, He has declared Him. Dito sa aking Biblia, sa New King James, pagka nagsasalin po yung mga nagsalin,
sila po ay maraming mga dalubhasang nagsasaling. Hindi lang isang paraan ng pagsasaling. Sa mayroong alternative translation, dito po sa akin kanya, na binasa ko, meron pong isang alternative translation, sabi niya, God. Doon po sa binasa natin Tagalog, yun ang sinunod. Ang Diyos, ang tanging anak. Dito sa New King James, the only begotten Son, pero meron siyang alternative translation, God. So kung ito ay ating ilalagay, no one has seen God at any time, the only begotten God, who is in the bosom of the Father, is declared Him. Yun ang sinasabi ng Tagalog. Ang Diyos, ang tanging anak, kanya ay nagpakayag sa Diyos. So in that sense, sa po'y faithful witness. Pinakilala niya ang kanyang ama na tunay na Diyos. Yung pong SS doon sa 17, ipinakilala kita, Ama, na ikaw ay tunay na Diyos. Yan niya. Sapagkat ang kanyang ama ay tunay na Diyos. Sinasaksiyan niya, ang nakita niya ng kanyang ama ay tunay na Diyos. Siya po ay panganay mula sa mga patay. May sabihin nun. Panganay mula sa mga patay. Ang ibig baga sabihin nun, mga kapatid, siya yung unang namatay at nabuhay na maguli. Hindi. Nung pala pong sinakatao sa krus, mayroong mga tao doon na namatay at nabuhay na maguli. Sa panahon ng Old Testament, sabi, tinanggap nila ang kailang mga patay. So sila nabuhay na maguli. Pero ito mga ito ay mga namatay uli. Ang ating Panginoon, siya lamang ang namatay at nabuhay na maguli na hindi siya namatay. Kaya siya may pagkamataas. Sapagkat ito nagpapakilala sa kanyang pagkasaserdote. Ang mga saserdote sa Old Testament, sila ay namamatay. Pero ang ating Panginoon, ang kanyang pagkasaserdote, ay nagpapatuloy sapagkat hindi siya namamatay. Hindi ba? Kaya siya yung pagkamataas. Siya mas mataas. Sapagkat siya ay saserdote, pero hindi siya namamatay. Dito po sa Hebrews chapter 9, kung gusto nating palawagin, Hebrews chapter 9, dito po sa talatang 23 hanggang 28, basahin po natin. Siya'y panganay mula sa mga patay. Sabi ng mga saksi, siya'y unang namatay at nabuhay na maguli. O, totoo yun, pero siya lamang ang namatay, nabuhay na maguli at hindi na namatay kahit kailan. Sa verse 23, therefore it was necessary that the copies of the things in the heavenly heavens should be purified with this. But the heavenly things themselves with better sacrifices than this, for Christ has entered the holy places made with hands, which are copies of the true, but into the heaven itself, now to appear in the presence of God for us. Not that he should offer himself often, as the high priest enters the most holy place every year with blood of another. He then would have had to suffer often since the foundations of the world. But now, once at the end of the ages, he has appeared to put away a sin by the sacrifice of himself. And as it is appointed for men to die once, but after this the judgment, so Christ has offered once to bear the sins of many. But those who eagerly wait for him, he will appear a second time apart from sin for salvation. Abay kahalagaan na siya na buhay na maguli. Hindi siya pumasok sa templong ginawa ng kamay. Dahil siya namatay at nabuhay na maguli, siya ay makyat sa langit. At yan ang larawan ng mga bagay na nasa lupa. Yung templo sa Jerusalem, ito'y larawan lamang ng langit. Kaya may mga anghel doon, etc. Sapagkat naglalarawan sa tunay na langit. Ang mga saserdote na namamatay, sila pumapasok lamang sa anino ng mga tunay na bagay. The copies of the... Kopya lang yun. Hindi yan ang totoong tabernakulo ng Diyos. Pero ang ating Panginoon, siya namatay, nabuhay na maguli, siya pumunta mismo doon sa tunay na tabernakulo, hindi ginawa ng kamay. Siya pumunta mismo sa langit. Siya rin po ay ruler over the kings of the earth. Lalo ito po yung magandang basahin, lalo sa panahon natin ngayon. Siya ay namumuno kanya sa lahat ng mga hari. Isipin na lang natin ang pakiramdam ng Panginoon kay Satanas. Nagsabihin niya, ibibigay ko sa iyo lahat ng kaharian sa lupa. Sino ba talaga tunay na nagmamayari sa lahat ng mga kaharian? Hindi si Satanas, kundi ang Panginoon, ang Diyos. Di ba? Dito po sa Psalm 89 verse 27,
So, hindi po natin sinasabing Psalm chapter 89 dahil hindi po ito mga kapitulo. Ito iba't ibang klaseng mga awit na walang kaugnayan sa isa't isa. Sa verse 27, ito po yung ating mababasa. And I will make him my firstborn, the highest of the kings of the earth. Yung salitang firstborn mean preeminence. Kasi gagawin ko siyang pinakamataas kanya sa lahat ng mga namamahala sa lupa, rulers over kings, kanya. Sa Revelation chapter 19, verse 16. So, ibig sabihin, ito nakapagtataka po, kung sa panahon na ito sinasabi, siya'y mas namamahala sa mga hari, tapos sasabihin natin wala siyang kaharian, hindi ko naintindihan nyo. Sa Revelation 19 verse 16, and he has on his robe and all his thigh a name written, King of Kings and Lord of Lords. Mga kapatid, mayroong isang kaisipan na sinasabi ang Panginoon ang siya pumunta sa lupa, hindi po niya naitatag ang kanyang kaharian. So, bakit sinasabi sa Apocalypse, He is the King of Kings and the Lord of Lords? Kung hindi siya hari at kung wala siyang kaharian. Ang totoo, siya'y hari ng mga hari. Siya'y mas mataas sa lahat ng mga hari ganyan. So ito makikita nating bahagi ng gawain ng Panginoon. Siya'y Diyos na sumaksi sa kanyang Ama at siya lamang nakita sa kanyang Ama. At the same time, siya isang saserdote. Kaya po nung siya'y namatay, nabuhay na maguli, hindi na siya namatay. Siya'y pumasok sa mismong trono ng Diyos. Dahil siya hindi namamatay, siya'y patuloy ng kanyang dugo ay nagpapatawad sa ating mga kasalanan. At dito po siya'y mas mataas sa lahat ng mga hari kanya. Ruler over the kings of the earth. Kaya dito po sa panahon natin ngayon, meron tayong mga presidente, mga hari, pero mas makapangyarihan ng Panginoon. Kahit ano pang mangyayari sa atin, we can put our trust in the Lord of Lords and King of Kings. Pwede lang natin pagkatiwalaan ng ating mga presidente up to a certain point na sila'y sumusunod sa kalooban ng Diyos. Pero beyond that, we cannot trust them. We can only trust in the Lord of Lords and King of Kings. Doon sa pangatlong bahagi, sabi nito, yung pong mga premillennialist, hindi po nila na nakikita yung punto bakit tinakwilang Panginoon. The rejection of Christ. Tinakwilang Panginoon para mamatay siya sa krus. Hindi dahil hindi niya magagawa ang kanyang kaharian. Kung tinanggap siya ng mga Hudyo na maghari sa kanila, paano tayo maliligtas? Hindi siya mamamatay sa krus. Ang kahalagahan po ng kamatayan niya ay para tayo mapatawad sa ating mga kasalanan. Dito po makikita na ito po ay plano ng Diyos, di ba? Plano ng Diyos. Kaya babasahin ng Acts chapter 2. Ito ay sa paunang kaalaman ng Diyos na ang kanyang anak ay mamamatay. Ibig sabihin, ang kanyang kaharian, ang kanyang kamatayan ay mauuna muna sa kanyang kaharian. Kaya kailangan siyang mamatay sa krus. Tinakwil siya ng mga Hudyo. Hindi siya tinanggap ng mga Hudyo. Dahil kinakailangan niyang mamatay bago siya maging hari. Dito po sa Lucas chapter 17, basahin po natin. Lucas chapter 17, dito po sa verses 20 to 25 para maging maliwalag po sa ating kaisipan. 17, basahin natin, 20 hanggang 25. Now when he was asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, he answered them and said, the kingdom of God does not come with observation, nor will they say, see here, see there, for indeed the kingdom of God is within you. Then he said to his disciples, the days will come when you will desire to see one of the days of the Son of Man, and you will not see it. And they will say to you, look here and look there. Do not go after them or follow them. Whereas the lightning that flashes out of one part under heaven shines to the other part under heaven,
so also the Son of Man will be in the day. But first he must suffer many things and be rejected by this generation, and as it was in the days of Noah, so it will also be in the days of the Son of Man. They ate, they drank, they married wives, they were given in marriage until the day that Noah entered the ark, and the flood came and destroyed them all. Likewise, as it was also in the days of Lot, they ate, they drank, they walked, they sold, they planted, they built. Isabihin, sinasabi nito, ang pagkatatag ng kaharian ng Panginoon na hindi nila mapapansin. Ito'y dati sa ordinaryong panahon, ganyan. Pero kinakailangan mo na siyang mamatay. Yung sabi rito, he must suffer many things and be rejected by this generation at siya'y pinatay. Bago may tatag ang kanyang kaharian. Yan ang dahilan bakit itinakwilan ng ating Panginoon. Hindi siya tinanggap ng kanyang lahi, di ba? Pagkat bagamat siya ang lahi niya, ito ay hindi siya tinanggap. I-reject ng tao ang ating Panginoon. Pwede ba siya hindi mamatay? Alam niyo, meron siyang kapangyarihan sa Diyos na mga pangyarihan sa Latin po sa John chapter 10, 17-18. Si Diyos, sa po natin, hindi natin pwedeng limitahin ang kapangyarihan ng ating Panginoon sapagkat siya ay Diyos. Pwede siya hindi mamatay. Sa John chapter 10, 17-18. Therefore my Father loves me because I lay down my life that I may take it again. No one takes it from me, but I lay it down of myself. I have power to lay down and I have power to take it again. This command I have received from my Father. So meron siyang kapangyarihan, di ba? Hindi siya pinilit. Gusto niya yun. Siya'y pumayag sa ganung bagay. Na siya mamamatay para sa ating kaligtasan upang siya ang ating maging dakilang saserdote na siya magahin ng kanyang dugo para sa ating mga kasalanan na walang putol dahil di siya namamatay. Siya'y nasa langit. Ang kanyang dugo ay patuloy na nagpapatawad at nagugas sa ating mga kasalanan. Unlike yung mga saserdote sa Old Testament, namamatay yan, pinapalitan. Pero ang ating Panginoon, hindi. He is the firstborn from the dead. Siya'y mataas, mga kapatid. Dito po natin sa verse 5. Who loved us and washed us from our sins in His own blood. Ito yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. Kasama ng kanyang Ama, kasama ng Banal Espiritu, kasi willing siyang namatay sa krus para sa ating mga kasalanan. Who loved us and washed us in His own blood. So in other words, kung napatuloy na siya naging hari, ito lang ang sinasabi ng premillennialist, nung sinasa lupa, hindi siya namatay, paano tayo mapapatawad sa ating mga kasalanan? Ang kaparaanan ng pag-uugas ng mga kasalanan ay sa pamamagitan ng dugo. Without the remission of sins, without the shedding of blood, there is no remission. Hebrews chapter 9, verse 22. Ang proseso ng paglilinis ng mga kasalanan involves blood. Bakit ganoon? Hindi ko alam. Ang Diyos ang nakakalam, no? Maaring because blood is life. Pero yun sinabi sa atin, without the shedding of blood, there is no remission. Hindi ko na kailangan intindihin yun. I just have to believe it. At ang namatay ang Panginoon, ganun din. For this, the blood of the new covenant is shed for many for the remission of sins. Sinamatay sa krus para sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Sa paanong paraan. Ito po ay isang kritikal, lalo na po sa mga taong hindi naniniwala na ang bautismo ay nagliligtas. Sa paanong paraan o hugasan ng dugo ng Panginoon ang ating mga kasalanan. Isang magandang halimbawa po ay ang bautismo ni Apostle Paul. Dito sa Acts chapter 22, verse 16. Yung mga taong naniniwalang nung siya'y sumampalataya, ligtas na siya. Kung siya'y ligtas na siya at napatawad ng kanyang mga kasalanan, wala na siyang patatawarin kasalanan sa kanya. Di ba? Pero bakit sa Acts chapter 22, verse 16, and now, why are you waiting? Arise and be baptized and wash away your sins, calling on the name of the Lord. Ano ba ibig sabihin ng talatang yun? Ang ibig sabihin ng talatang yun, and now while you're waiting, arise and be immersed, yun talagang kahulugan nun, and wash away your sins, appealing on the authority of Jesus Christ. Yun ang calling on the name of Jesus Christ.
Hindi tumatawag ka sa pangalan niya. O Panginoon, hindi ganon. You're appealing on His authority, on the name, authority, which is by the blood of Christ. So pag tayo nabautismuhan, doon pa lang po inuugasan ng dugo ng Panginoon ang ating mga kasalanan. Kaya nga po larawan na binigay ni Apostle Paul sa Romans chapter 6, pag tayo po nabaptize, we are baptized into His death. Ngayon, basahin natin. Romans chapter 6. Romans chapter 6. Dito po sa verse 4, therefore we are buried with Him through baptism into death, that Jesus Christ is raised from the dead by the glory of the Father, even so we should also walk into the newness of life. This is verse 3. Do you not know that as many of us are baptized into Christ Jesus, we are baptized into His death? Dito po sa Tagalog, kaya gusto ko po itong ang Biblia 2001. Napakaganda ng pagkasalin dito. Sayin natin. Sa ikatlong talata. O hindi ba ganyan nalalaman na tayong lahat ng mga nabautisman kay Kristo Jesus ay mga nabautisman tungo sa kanyang kamatayan? Bakit? Ano ba nangyari sa kamatayan niya? Tumulong kanyang dugo. Di ba? So kung tayo nabautisman patungo sa kanyang dugo, inuugasan ng dugo ng Panginoon ang ating mga kasalanan. So without being baptized, the blood of Christ will not wash away our sins. So ito makikita natin yung mga naniniwala sa salvation by faith alone. Hindi na nila binabasa itong mga talatang ito. So paano paraan ng dugo niya hugasan tayo? Through baptism, di ba? Yun ang sinasabi po sa atin mga kapatid. Tuloy po natin. And dahil po kasing nakikita kong katanungan po dito, ayoko na po magpindot-pindot kasi minsan pag may pinindot ka, biglang nawawala po yung screen at hindi ko alam kung nakakamatay po. Ano? So doon sa ikalima, makikita natin, the blood of Christ washed us away our sins. Pag sumampalataya tayo at nabautismuhan, doon po inugasan ng Panginoon ang ating mga kasalanan. Sa talata po ika-6, and has made us kings and priests to His God and Father, to Him the glory and dominion forever and ever. Amen. Doon po sa Tagalog, medyo may konting variation na salin. Kung ganito rin po ang sinunod nitong Tagalog nito, katulad ng unang Tagalog. At ginawa tayong kaharian, mga pari sa kanyang Diyos at Ama, sumakanyang kalalatian at pang-paghahari, magpakailanman. Amen. Para sa aking personal opinion, ito mas maganda salin. Ginawa tayong kaharian. We are a kingdom. At tayo mga saserdote na nag-aahin. Diba? Tayo buhay na ahin. Tayo mga saserdote ng ating Diyos at Ama sa langit kanya. Tayo po ay nilinis ng dugo ng Panginoon para tayo maging kabilang sa kanyang kaharian at tayo maging saserdote na tayo nag-aahin, tayo buhay na ahin sa harapan ng Panginoon. So tayo po ay kaharian, di ba? Pwede rin po yung salin na ito na hari dahil sa Ephesians 2:6, tayo po ay uupo sa heavenly places in Christ. Pero mas maganda po yung sa aking palagay, mas tama yung kaharian dahil tayo po ay ginawang kaharian. Tayo kabilang sa kanyang kaharian at mga saserdote sa kanyang kaharian. Tayo po ay nag-aahin ng ating buhay na ahin. Sinasabi nga po sa Romans 12, kaya tayo po yung mga saserdote. Ang ibig sabihin ng saserdote ay nagtagahain. We offer sacrifice. Kaya nga po yung mga saserdote o yung mga pari sa Old Testament, they offer sacrifices in behalf of the nation or people of Israel. Kaya nga mga kapatid, isinasama ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong ialay ang inyong katawan na isang handog na buhay, banal at kasiyasya sa Diyos na sa inyong makatwirang paglilingkod. Ganoon din po sa 1 Peter chapter 2. Hindi po ka nagkakamali sa verse 9. Dito po ang ating mababasahin. Sabi rito, ngunit kayo isang lahing pinili, isang makalikang pagkapari, isang bansang banal, sambayan ng pag-aan ng Diyos, upang inyong may pahayag ang mga makapangyarihang gawa na tumatawag siya mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilangan na
nakaliwan. Tayo pong bayan ng Diyos, tayo kanyang kakariyan. Siya nag-ahari sa atin at tayo nag-aahin ng buhay na ahin sa Panginoon. Ikapito, behold, is coming with clouds, and every eye will see him, even they will pierce him, and all the tribes of the earth will mourn because of him, even so, Amen. Ito po'y tumutukoy sa kanyang muling pagdating sa huling panahon. Ito'y makikita ng lahat. Kaya po yung idea ng rapture na darating ang Panginoon, hindi totoo yun kasi hindi mo nakikita yung Panginoon. Pag nakita natin ang dumating ang Panginoon, makikita ng lahat. Si darating kanya sa alapap, kagaya ng kanyang nung siya'y umalis at umakyat sa langit. Natatandaan po natin ng sa Acts chapter 1, nang umakyat sa langit ng Panginoon, nakatagala ang kanyang mga alaga. Siyempre, kahit ikaw, ang mga apostol sa oras na yon, hindi mo aalisin ang iyong tingin sa iyong Panginoon na umaalis. Siyempre, susundin mo sa iyong mga mata ang Panginoon. Natural. Nakasama siya sa 3 taon. At siya ang Panginoon. At siya Diyos. Sa Gawa, chapter 1, 9 to 10, pagkasabi niya ng mga bagay na ito, sa Acts chapter 1, 9 to 11, pagkasabi niya ng mga bagay na ito, habang sila'y nakatingin, dinala siya sa itaas at siya'y kinubli ng ulap sa kanilang mga paningin. Samantala nakatitig sila sa langit at siya'y papalayo, biglang may 2 lalaki na tumayos sa tabi nila na may puting damit na nagsabi, kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo nakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na dinala sa langit mula sa inyo ay darating na gaya rin na inyo nakita kapag punta niya sa langit. So, ganun din kanya, walang pagkakaiba. Hindi lihim ang pagdating ng Panginoon. Makikita ng lahat kanya. Even they will pierce him kahit siya pumatay sa kanya. And the tribes of the earth will mourn him. Kanya. So, ang ating Panginoon ay darating na maguli. Sa 1 Thessalonians 4:16, 17, di ba, nag-aalala yung mga kapatid sa Thessalonica tungkol sa mga Kristiyano na matay na. Paano kanya yung mga natulog na kay Kristo pagdating ng Panginoon? At ipinaliwanag doon na sabi niya sa pamagitan ng pakakak ng Diyos. May trumpet. So maingay yun. Maiwasan mo ba yun maingay? At makikita nila ang Panginoon sana pa. So siya'y darating na maguli, mga kapatid. Hindi ito lihim. Ito'y makikita. It's a visible coming. Makikita ng lahat pagdating ng Panginoon sa huling pagdating. At ang kahatulan ay pangkalahatan. It's a universal judgment. Kaya pagdating ng Panginoon, all the tribes of the earth will mourn because of Him. Bakit? Because they are not saved. They will mourn. Dito po sa Romans chapter 14, 10 to 12, ang kahatulan po ay universal. Wala pong sinamang tao ay exempted sa kahatulan ng ating Panginoon. Siya po ang binigyang karapatan na humatol ng kanyang ama. O bakit mo inahatol ng iyong kapatid? O ikaw naman, bakit inahamak mo ng iyong kapatid? Sapagkat tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Diyos. Sapagkat nasusulat kung paanong buhay ako, sabi ng Panginoon, ang bawat tuhod ay luluhod sa akin at ang bawat dila ay magpupuri sa akin, kaya ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos ng kanyang sarili. We all give account of ourselves to God dahil lahat tulad tayo ng Diyos. It's a universal judgment kahit na yung pumatay sa Kanya. Makikita nila pagdating ng Panginoon at sila hatulan. Sa John chapter 5 verse 28, dalawang klaseng pagkabuhay na maguli. Pagkabuhay na maguli sa buhay at pagkabuhay na maguli sa kahatulan. Yung pumatay sa Kanya at di nagsisi, sila po ay mapaparusahan. Lahat ng bansa ay titipunin sa Judgment Day. Sa Matthew chapter 25 verse 32, all the nations of the earth will be gathered sa pagkatatulan ng Diyos. Even so, Amen. 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 Ganon. Mangyari nawa. Okay? Sa ikahuling talata, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, says the Lord who is and who was and who is to come, the Almighty. Ito ay walang hanggang Diyos. Ito pong
Ito pong description na ito, pwede sa ama, pwede sa anak. Ito'y ginamit nilang pareho. I am the first and I am also the last. Ito'y ginamit din ng ating Panginoon sa kanyang sarili. Pag sinasabi yung I am the first and I am the last, ito'y palaging tumutukoy sa Diyos. Kaya sa Old Testament, yun ang ating makikita. Yung mga description na ganoon, I am the first and the last, pinakikita yung kapangyarihan, the power, the fullness, yung kapuspusan ng Diyos. I am the first and I am the last. Kasi walang hanggan ang kapuspusan ng Diyos. Ganyan. The eternal power of God. Yun yung sinasabi sa atin. I am the first and I am the last. Ako magsisimula, ako magtatapos. So pinakikita niya ang kapuspusan ng kapangyarihan ng Diyos. The Alpha and the Omega. Alpha, yan ang first letter of the Greek alphabet. Omega, yung parang W, pero yung W yun po yung long E. Yun po ang last word ng Greek alphabet. Sa atin, Z. Kaya yung yung po mga Biblia na hindi translation, yung mga paraphrase, sabi niya, I am A and Z. Paraphrase po yun. Pero hindi translation yun. Ang nakalagay sa original, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Siya po'y walang hanggan, siya eternal, who is, who was, and who is to come. Pwede nga nagsasalita rito ay ang Ama, pwede nagsasalita ay ang ating Panginoon. Both true in both cases. It doesn't matter kung sino nagsasalita doon sa versikulo na yun. Pero sinasabi niya, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, says the Lord, who is and who was and who is to come, the Almighty, everlasting Almighty God. Sa Old Testament, yung po tinatawag na El Shaddai, the Almighty God. Ito po, magbabalitan na tayo sa ating mga tanungan. Is listening while I am having online classes and meeting with our dean afterwards. So in other words, si Brother Jim Bautista po ay multitasking. Si Irene Flores po, ito yung kapatid. Magandang gabi po sa lahat. Dario Danila Belvis is watching from Puerto Princesa. Good evening, Brother Lordy, brethren. Erwel Andres, wala namang future events na mangyayari dyan, Brad. Meron pa, isa muling bahagi, yung chapters 20 to 22. Yun ay future events. Dahil yun ang gantimpala ng mga taong naging tapat sa Diyos. At yun naman ang kaparusahan ni Satanas, kasama ng false prophet, yung beast, the Acts, version 13, na parurusahan sa pagdating ng Panginoon sa uling araw. Yung Revelation 20, yung po sa bandang huli, yun ang Judgment Day. Yun na lang po. Pero yung pong majority ng Apocalypse, yung nangyari sa panahon na malapit sa panahon ni Apostle Jack. But lahat pa na nakasulat sa Apocalypse, yung nangyari lahat. According to your foundation text, totoo yun. Ito yung mga bagay na malapit ng mangyari. So in other words, yung 2021, 22, 2021, yun ang kanilang reward. So yun ay future, pero yun ang kanilang reward. Pero totoo yung sinabing lahat ng mga bagay na malapit ng mangyari. So yun ang sinasabi ng Apocalypse, yun ang ating paniwalaan. So bakit tayo sasabihin na ito ay futurist? Ito yung nangyari sa panahon na malapit sa panahon ni Apostle John. Yan ang sinasabi ng aklat, yan ang ating paniwalaan. Listening and watching from Santa Rosa, Nueva Ecija. Sabi nito ni Brother Willie, na ibag nga oras, kadatay amin, ganyan. Ibag nga oras, mabuting pakana oras siguro, sabihin niyan. Magandang oras. Good evening to all. Ganyan. Si Brother Rafael Ortiz, Brother Rafi, meron po siyang talong dito. Niliwanag po yung tanong niya kanina. So ito po, titingnan po natin dito. Ito po. Doon, Brad, sa tinanong ko kanina, kay Brother Lord, tungkol sa kabuuan ng New Testament at Old Testament, na mali lang ako lang tanong. Dapat ay ganito ang tanong ko, ano ang kabuuan ng authority ni Kristo sa New Testament
At Old Testament kasi pasimula pa lang, ilawalang na sila, may authority rin siya sa Old Testament. Yung sa pangalan na ibigay sa kanyang kapamahalaan sa langit sa lupa ay dapat ay ang nakaluklok sa trono yung anak. Paano ba may papaliwanag ito? Siya'y nasa kanan ng Diyos. Ang salitang kanan ng Diyos, ang salitang kanan ay